araw talaga na sobrang unproductive ko, pero today ay isa sa mga pinaka-productive kong araw. So pagkagising ko nga dito, syempre for the vlog muna na para ba ngayon lang bumangon pero nag-set up ay ng camera. Kapag ganitong ako yung huling nagising, tsaka lang ako nagliligpit ng mga kumot, nagtutupi ng kumot, nagliligpit ng mga unan, ganyan. Dahil syempre kapag natutulog pa dito yung mga anak ko at ako yung unang bumangon, ayoko naman na magising sila. So anyway, for the pagpag lang tayo dito ng very alam mo, dapat mas maaga talaga akong gumising ngayon dahil kailangan namin pumunta sa kabilang bahay. Meron akong kailangang linisin kasi doon. So dahil ang dami ko ring ganap kahapon, dami ko pinagagawa, late na ako nakatapos mag-edit, mag-upload ng vlog. So ang ending, late na ako nakatulog. So ang goal ko pala today ay makapag-ubos ng mga labahin. So nakapag-sort na ako ng mga labahin dito. Itong nasa upuan, ito ay mga damit ng mga bagets. So uunahin ko nang isa lang yung mga damit nila. And maya-maya nga dumating itong si Papa dahil uuwi na daw si Kowa. Yung mga anak ko kasi nandoon kay Papa. Tapos si Kowa nagpauwi na. At may pamunggo pa nga si Pani Foy. Nagluto siya ng munggo dahil ngayon ay Biyernes. So si Pinky ayaw pa umuwi. Usually kasi ang ginagawa ni Pinky pag nandun siya sa bahay ni Papa, hinihiram niya yung phone ni Papa dahil doon nakakapag-install siya ng mga games. Kasi yung lumang phone ni Pingoy na kay Pinky na. It's just that limited kasi yung mga access niya doon, so hindi siya makapag-install ng mga kung ano-anong games. Kaya gusto niya na nanghihiram siya minsan ng phone kay Papa, o kaya naman pag nasa kabila, hinihiram yung phone pa ng lolo. Oh my God. May mga ilang maliliit na mangkok din palang sinoli si Papa dito. Kaya naman pinaglalagay ko na dito sa dish cabinet. 3 layers itong dish cabinet na meron kami. And perfect talaga siya dahil medyo marami-rami na kaming mga plato, mangkok. Karamihan dyan mga big guys. So perfect talaga para sa amin yung ganung kalaking dish cabinet. Nung kailan may niluto si Pingoy na sinigang sa miso. Medyo madami kasi to. So ang ginawa ko, nilagay ko siya sa freezer, and ngayon ininit ni Pingoy. Tas kanina pala nakapagluto siya ng champurado, pinang-almusal ng mga bagets. So dahil nakaramdam na nga rin ako ng gutom, for the kain na tayo. So ang uulamin ko lang muna ay munggo dahil eto na naman tayo. Ayoko talaga na nagsasabay-sabay ng iba-ibang ulam dahil nalilito yung dila. Grabe. Alam mo, dito sa bahay napansin ko, bihira kaming magsabay-sabay ng kain. Kasi most of the time nauuna madalas yung mga bagets. Tapos minsan naman hindi kami nagkakasabay ni Pingoy dahil busog siya. Ako naman wala pa sa mood. Basta ganun. And looking forward talaga ako na kapag dumating yung time na makalipat kami sa mas spacious na bahay, gusto ko ng malaking dining table talaga. So kung kaya ng up to 10-seater, ganon. Gusto ko ng malawak na table, yung tipong gaganahan ka talagang kumain ng sabay-sabay dahil nasa iisang lamesa lang kayo. But of course, thankful pa rin naman ako sa kung ano yung meron kami ngayon. Tumunog na nga rin pala yung alarm ko sa phone ko para makapaglagay na nga ako ng Fabcon. And thank you nga pala sa mga nag-reco ng Fabcon or ibang hacks na ginagawa nila para mapanatiling mabango yung mga niluluto, nilalabhan nila. So nga pala, itong mga uniform ni Pinky na pinaglalabhan ko, tuyo naman na, ilalagay ko siya dito sa cabinet. Tanging ito lang talaga ang hinahanger namin. But the rest, lahat ng mga damit namin ni Pingoy, nakatupi na lang. Pinaguhugasan ko na nga rin itong mga pinagkainan ko. Usually talaga si Pingoy ayaw niya na meron nakatambak dito. Yung tipong kakatapos niya lang magluto or habang nagluluto siya, lahat ng ginagamit niya, hinuhugasan niya na agad para clear palagi yung lababo. Which is maganda naman talagang practice. Buti nga, kahit papano hindi ko na siya pinoproblema. Dahil alam ko naman, may mga iba talaga na problemado sa mga kasama sa bahay na lagi nalang nagtatambak ng mga hugasin sa lababo. Habang naghuhugas pala ako dito ng pinggan, nandito lang din sa may likod ko si Kowa. Dahil lagi naman talaga yan nakadikit lang sa mami. Nagre-request siya ng champurado. Sabi niya, "Mami, can you get me a bowl? I want to eat champurado with milk daw." So, eto na nga at ipagpe-prepare ko na siya ng champurado niya. Alam mo, medyo matagal na rin nung huling nagluto si Pingoy ng champurado. Kasi napapansin ko, every time sincheck ko yung pantry, lagi lang nandoon yung mga stock naming champurado. Kaya kapag nag-grocery kami, hindi na ako kumukuha. Kaunti lang muna yung nilagay kong champurado at gatas dito. Kasi baka hindi maubo. Sayang naman. Mas better na yung ganitong paunti-unti muna. Kung nabitin siya, meron pa naman tayong isa-serve. So, ayan nga, finiflex pala sa akin ni Kowa. May tattoo siya. So, si daddy daw niya ang naglagay niyan kanina. Magpapalit
Nagpapalit na rin pala ako ng mga pamuna sa kamay dahil sakto naglalaba ako para maisabay ko na. So, dito sa ilalim ng cabinet, meron ako ditong storage box. Ang laman ay mga dishcloth, apron. So, for today's video, meron tayong gagamitin na bago. Ay, hindi naman siya bago dahil last month ko pa yata ito nabili sa IKEA. 4 na piraso to, isang set. Pero mostly white with grids and stripe lang naman siya. Ang ganda ng tela nito, parang katsa siya, medyo rough, pero okay din naman. At saka nagustuhan ko dito, may paganitong tali siya. So, perfect talaga siya para isabit dito sa mga sabitan natin. Kasi, mas bet ko yung medyo mahaba na pamunas para naaabot din ni Pink, ni Kowa, every time after nila maghugas ng kamay. Pwede sila magpatuyo ng kamay dyan. Kasi kapag medyo maliliit yung basahan or maiigsi, hindi nila naaabot ang ending. Pinapagpag na lang nila yung kamay nilang basa o kaya naman pinupunas na lang sa damit nila. So, eto na nga, pinagtatanggal ko na nga yung mga laman ng washing machine dahil tapos naman na, nagsalang na ako ng panibago at kailangan ko na lang itong masampay. And good thing nga rin, medyo mahangin ngayon. So, tuyo naman na itong mga pinagsasampay ko kahapon. Kaya naman pinagtatanggal ko na dyan para clear. May bago ulit akong parcel na dumating dito. Pero since sobrang hectic talaga na schedule ko to, di akala mo naman talaga. Siguro sa weekend ko na lang sila pagbubuksan at paggagawa ng content. In fairness, pinagtutupi rin agad ng momshi itong mga pinagtatanggal na bagong laba. And so far, okay naman yung surf na color white. Kasi may nagtanong sa akin, kamusta ba? Mabango ba? Mabango naman siya. Pero kasi iba-iba naman tayo ng preference. Yung iba gusto amoy perfume, yung iba amoy lavender, yung iba gentle lang yung amoy, lalo na kapag sensitive yung pang-amoy. So, eto nga pala yung isa sa mga parcel na nabuksan ko. Pang snap button talaga ito. So, marami na pala siyang laman. Tapos, meron pa siyang ganitong organizer na case. And mahilig kasi ako sa mga ganito. Parang gusto ko lang meron akong kit na ganito just in case na kailangan ko. At least, meron akong magagamit. Pinakpan ko lang ng tablecloth itong aming laundry basket. Dito na lang ako magsaset up dahil binabantayan ko rin yung washing machine na mag 13 minutes para makapaglagay ulit ako ng Fabcon. Meron kasing ibang mga gamit dito like mga punda, nasisira yung mga zipper. Dati kasi, meron naman akong tiyaga sa pagtatahi. Pero ngayon kasi, parang hindi ko na gustong magtahi-tahi pa. So, naisip ko, siguro mas madali kung ganito na lang yung gamitin ko. This snap button ba? Yung mga punda at saka yung mga ibang damit dito na kailangan ng closure. So, anyway, inarrange ko nga lang pala ito dahil nung naipadala, medyo sabog-sabog sila. So, ayan at sakto, naabutan natin. 13 minutes left. I-pause ko muna itong washing machine para makapaglagay ako dito ng Fabcon. Alam mo ba kagabi, ang sabi ko pa kay Pinggoy, love, gisingin mo ako maagang maaga ha, para maaga tayo makapunta sa kabila, matapos ko yung kailangan kong gawin doon. So, ang ending, late na ako nagising. At the same time, imbes na umalis agad, umirit pa ako ng laba dito na ang ending, umubos din naman ang oras ko dahil akala ko pwede ko lang siyang isingit. Pero ang ending, parang gano'n na nga. Siya pa yung naging priority ko talaga. But anyway, hindi pa naman tapos ang araw. Kaya naman, for sure, magagawa ko pa yung kailangan kong gawin sa kabila after this. Napansin ko rin yung hinubad kanina na medyas ni Pinky. Apakadumi! I love you, Mommy. I love you. Don't ever remove your shoes inside the classroom, ha? Ate? Okay. Kabago-bago ng medyas mo, oh. For the babad na nga ulit ako dito ng medyas niya. Kasi may mga times talaga na nakikita ko ang dumi-dumi ng ilalim ng medyas. Diba nung kailan nga, bumili pa ako ng bagong medyas, tapos ganyan yung makikita ko. Ang hirap kayang tanggalin ng ganyan. So, ayun nga, tinatanong ko siya kung ano ba, masikip ba yung sapatos mo, kaya tinatanggal mo. Hindi naman daw masikip yung shoes niya. Pero alam mo, naalala ko bigla ha, grade school ako nito. Sobrang hilig ko talaga sa Chinese garter, 10-20, na feeling ko talaga slayable talaga ang momshi kapag nag-10-20 kasi kahit sobrang taas nung garter, naaabot ko talaga yun, natatalan ko. Grabe kasi yung kapayatan ko rin noon, kaya talagang
every time maglalaro kami ng Chinese garter or 10-20 na nakamedyas lang ako, automatic yan pagka-uwi ko. Butas talaga yung medyas ko. Iniisip ko nun, siguro may ibang trip din ito si Pinky or mga classmates niyang nilalaro kaya ganun kadumi yung medyas niya. So meron pa nga akong naisingit dito na gawan ng content. Ito naman, nalabhan na namin. Wearable blanket nga pala ito. Naisip ko tuloy bigla. Alam mo, kung nauso to noon, mga panahon na nagtatrabaho ko sa call center, for sure, ang dami ko sigurong ganito kasi wala pa akong napasukang office ng call center na hindi malamig. As in, ang ginaw-ginaw sa loob ng production area. Lagi ako nagbibit-bit ng kumo, tapos naka-jacket, naka-hoodie pa ako. Kasi lamigin ako, kaya sobrang struggle talaga sa akin kapag nasa loob ng office. Kasi ang lamig-lamig. Pero even though hindi naman ako pumapasok sa office, magagamit ko pa rin naman itong wearable blanket. Pwede kong siyang itambay lang dito sa sofa para kapag nanonood kami ng movie dito, tas biglang gininaw, pwede siya magamit as blanket. O, diba? So, maliban dito sa blue checkered, meron pang ibang color, ibang design na ganitong wearable blanket. Nga pala yung size na pinili ko, yung malaki na 100 by 140 centimeters. Meron kasing mas maliit na ganito. So, pinili ko na yung mas malaki para pwede ko rin siya magamit dito pang cover ng sofa. Pwede rin tong pang cover or pang topper doon sa bed. O, diba? Sobrang cute niya talaga. If ever na bet nyo ng ganitong wearable blanket, maglalagay ako ng link nito sa comment section. Nasa showcase ko rin yan. If ever na sa black app nyo ito mapanood. Alam mo, nagustuhan ko dito. Sobrang lambot niya sa balat. Hindi siya makate. Tapos, very comfy siya. Ang lambot-lambot. Ang sarap, ang sarap niyang higaan. Ito na pala yung huling salang ko muna for now. Dahil, kailangan na talaga naming umalis. Diyos ko, maghahapon na hindi pa kami nakakaalis ng bahay gawa ng inuna ko nga talagang maglaba. So iniisip ko kapag hindi ko talaga natapos ngayon, hindi ako matutulog mamaya nang hindi ko nauubos lahat ng labahin ko. O, diba? Changed person na ang atake ng Momshi. Diba? Kung last year, lagi kaming natatambakan ng gabundok na labahin. Ngayon, hindi na. So, dito nga pala ako nagpunta kay Papa para makisampay dahil kita mo naman, dalawa pa nga yung sampayan niya dito. Sana all talaga. So, eto nga palang si Papa. Pinagtutupi niya na pala yung mga pinasampay ko dito kahapon or kagabi. Like, ayan, comforter, mga kumot, mga tuwalya. Grabe naman talaga. Thank you, Panay Foy. Iuwi ko na nga rin pala itong mga bagong topi niya, pati na rin yung mga hanger na ginamit ko para maisampay itong mga ito. So, pag uwi ko nga, ito pa rin nakikita ko. Oh my God, nagparamdam na naman si Judith. Yung Meralco bill. Isa kasi ito sa malalaking binabayaran ko monthly. Yung 5 to 10, yan yung sa amin. Yung 1,056, yan yung kay Papa. Kailangan ko na naman mag-ipon dahil ang due date nga nitong bill, February 21. Ang renta ni Papa plus wifi niya, 15. Tapos, yung insurance pa ni Papa, 10 kyaw yun every quarter. Ang due date din this month. Oh my God! So, eto na nga, for the tricycle na nga po tayo. At meron pala kami mga binitbit ditong mga gamit na dadalhin sa kabila. At for the princess dress pa nga itong mga anak ko. Ang dami palang bagong damit ng mga bagets ko. Galing sa tita Shera nila. Yung mga pinagliitan ni Bita, yung pinsa nila, napunta na sa mga anak ko. Diyos ko, simula kagabi hanggang ngayon, puro mga damit ni Bita yung mga pinagsusuot. Thank you, Shera. And shout out nga pala sa mga classmates ni Shera na nanonood daw ng vlog ko. Shout out kay Miss Ira Rosella and Keng Ranara. Thank you so much sa panonood. Napagod talaga ako sa pinagagawa ko sa kabila. Anyway, pagka-uwi, nagpahinga lang muna kami dito. Movie marathon lang muna. Pero nagsalang na rin pala kasi ako sa washing machine. So, nung tumunog na nga ito at tinanggal ko na nga at isasampay ko ito doon kay Papa. And yes, ubos na po ang labahin. Finally, wala na tayo natirang labahin. Thank you so much, Lord, dahil iba na naman yung pagkakaabalahan ko sa mga susunod na araw. Magsisipag na po ako ulit gumawa ng content dahil wala na akong labahin. Kanina pala, naghatid ako ng pagkain kay Papa. Nakita ko nandun pa naman yung mga sampayan. Kasi usually, tinatanggal niya yun, dinidisassemble niya kapag hindi na ako magsasampay. So, buti na lang meron pa siyang iniwan dito na isang sampayan. Ito yung gagamitin ko para isampay yung mga bagong laba. And meron palang dumating na bagong malaking package dito for me. Buti na lang,
Nakuha ni Papa kasi buong hapon nga kaming wala dito sa bahay. So, tinatanong ni Papa, Ning, ano ba to? Ano ba tong ano? Gusto niya na sigurong i-unbox. So, sabi ko, bukas na lang siguro pa. So, ayan nga, tinatapos ko nga lang itong mga sampahin ko. And pasensya na nga pala minsan ha. Inaabot ng midnight, madaling araw yung mga upload ko. Kasi wala na akong tambak na video sa phone ko. Mga real time na ito. Ay, kala mo naman talaga. So, ayun lang naman. Bye!